my beloved Boss Mike, Severa. Nako po, matindi ito ha. Matindi mga kababayan ko. Oh, panoorin nyo mga kababayan. Eto na. Asan na yun? Oh, eto, pasok! Naman na airport personnel sinibak sa serbisyo matapos pong magpositibo sa random drug testing. Ayon yan sa KAAP. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada! Mga kababayan ko. Oo, hindi kaya kasabwat itong mga ito? Hindi kaya napapasalubungan ng mga nanggagaling doon sa dahig ito? Oo, kain muna. Oo, nakakain na ako. Pero mamaya magmimerienda ako. Oo, ha? Kapag naayos na ni Jen Angeles yung aming kwarto. Oo, JT Blas, thank you. Naka 260 na pala tayo. Parang kailan lang mga kababayan, 50 lang yung subscriber natin dito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pag-subscribe, sa inyo pong mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Baka naman sumama na kayo. Abay, magtatatlondaan na tayo. Ito po yung inaaping channel noon. Ito po yung channel na hindi pinapansin noon. Nang dahil po sa inyo, ito tayo ngayon. Mukhang kinangingilagan na. Ayaw batikusin, natatakot yung mga yon. Naku, mga kababayan ko. Takot po sila, mga kababayan. Ano? Ha? You're the best, sabi ni Mirashi. Thank you po. Oh, eto na, mga kababayan. Eto kaya ang dahilan? Sila kaya, mga kababayan? Ang mga, mga kapaskasapakat kung bakit malalakas ang loob na makapasok ang mga sinasabi ni Maharlika na pinapalitan daw yung tsokolate na gawa sa marijuana. Eto na, pasok. Report. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kaligtasan ng publiko sa pamagitan ng pagpapatupad ng random drug testing sa mga tauhan nito sa 14 na paliparan mula Pebrero hanggang Agosto ngayon taon. Sa mahigit 1,700 personnel na sumailalim sa pagsusuri, 6 ang nagpositibo, 1 sa General Santos International Airport, 3 sa Butuan Airport, 1 sa Osamis Airport at 1 sa Bacolod Silay Airport. Ayon kay Dr. Rolly. Grabe, no? Itong mga ito, no? Pati ho yung kawani ng mga airport, ay nako, mga kababayan ko. Ito na, mga kababayan. Oo, abay mga nagpo-positibo sa ipinagbabawal na droga. Hala, si Kulaong kasi, syndicate, di ka pa rin makalimot, makamove on kay Kulaong. Ayun, mukhang tila nakakulong. Eto na. Ibayaban ng CAAP-OPSAM, prioridad ng ahensya ang kalusugan at kapakanan ng mga kawani upang matiyak ang ligtas at epesyenteng operasyon ng aviation. Alinsunod sa regulasyon ng Philippine Civil Aviation at Civil Service Commission, agad na tinanggal sa serbisyo ang mga nagpositibo sa droga. Nako, yan na nga! Dapat pagsisipagtanggalin nyo, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, ako, opinion ko lang. Hindi pa ako nagiging congressman. Alam nyo kung ano? Yung aking dadagdag uli sa mga sinabi ko, sa dami na ng batas na gusto kong gawin, ano? Mga kababayan, umayong kayo. Thank you. Pag hindi naman, paki-comment nyo. Oo, okay lang ako batikusin, tanggap ko. Pero mga kababayan, kapag tama ako, sabihin nyo, tama ka, Boss Mike. Eto, sana mga kababayan, lahat ho ng opisyalis ng gobyerno mula sa presidente hanggang sa pinakamababa na konsihal kahit na po yung pong kanilang tanod. Dapat lahat mga kababayan magpa-ospital sa pampublikong ospital lang. Doon lang po sila. Huwag po silang magpapa-ospital sa iba. Kung talagang maganda ang serbisyo ng gobyerno, huwag kayong magpapa-ospital sa pang-pribado. Bawal kayo! Di po ba? Para ho yung mga tao magtiwala sa ospital na pampubliko. Kasi ho mga kababayan ko, dito ho nagkakaroon ng mga kababayan? Pagdududa. Di ba? Na baka mamaya hindi ako mailigtas ng ospital ng pampubliko na yan. Di po ba? Maraming ganong kaisipan para maalis ang agam-agam ng ating maraming kababayan. Baka naman umpisahan nyo
kayo gumawa na ng batas habang wala pa ako. Habang wala pa ako sa Kongreso. Pag nasa Kongreso na ako, lagot kayo. Oo, magpapanukala ako ng batas na yan. At isa pa mga kababayan, eto pa. Idagdag nyo pa mga kababayan, lahat ng mga anak nyo na mga, kinang-ina nyo na mga politiko, dapat sa inyo, pati yung mga anak nyo, bawal sa pribadong eskwelahan mag-aral. Lahat kayo, yung mga anak nyo, pag-aralin nyo. Saan? Sa pampublikong paaralan. Tama ho ba mga kababayan? Ewan ko lang kung hindi pa tumaas ang antas niyan. Ay, Anggara, pakinggan mo ko. Try mo lang. Mga kababayan, naisip ko lang yan kanina. Ano mga kababayan? Tama ho ba? Kasi itong mga ito, kawani ng gobyerno. Pero ang mga anak hindi naman nag-aaral sa pampubliko. Biruin nyo yun mga kababayan ko. Bakit? Dahil maliit ang tingin ninyo? Ano ang tingin tuloy ng mga tao kapag nag-aral ka sa pampubliko, mahirap kang tao? Mga kababayan, hindi dapat ganon. Dapat umpisan nyo, maging imahe kayo. Maging magandang halimbawa kayo. Mga kababayan ko, tama ho ba? Paki-comment na lang, press 1 naman. Sa mga sumasang-ayon sa ating mga iniisip na panukala, kahit hindi naman tayo mambabatas, nambubutas pa lang tayo ng bangko dito sa studio, abay, press 1 po mga kababayan ko. Tama? Mali? Bahala kayo. Kaya mga kababayan, break muna tayo. Ginagamit lang ng negosyante ang pangalan Marcos para makapanloko. Hindi ito panahon ng pagsasamanta. Dapat talagang makanuri, tingnan na maigi. Sa dami ng peke, nagsilipa na sa mga pagmunga ng mga inakala mo na ang nilang kayo na enemy mga santong santa na sumasamba. Sino ba, sino nga, sinungaling ba? Nakalamang na malamang ang mga alamang manggagamit na sino-sinumang kung mga ulubong na nagahan yung taong sa iyong tenga bubulong. Paligid patagong, tumigil ang patalikod hanggang sa may matalikod sa kanyang patibong. Kapag napaikot ka na sa kanyang mga balat sa kamunga pagdaratong, halaga mo'y pakinabang at sa matala na sinamatala ng mga mandarambong. Ganun talaga, sa kalakaran ang dami nilang tuso na mapang-apuso ko sa bagay ang magpakatao. Di na rin puso, mas kapalipaliwala pa ang mukha ng nakaliting aso. Sasang katauhan na di mo alam kung anong nilalang na nagbalat sa'yo. Pag napalapit na paligid ka sa wad na bait na bibig niya, kalaunan na itsakwera ka rin pag wala ka nagkamit sa kanila. Wala silang kaluluwa, mga walang konsensya, wala na rin kahiyan at walang iba pang kinikilala kundi ang sarili nila. Mga kababayan, may punto ba? Wala lang, naisip ko lang para naman sa ganun, mga kababayan, ma-inspire yung ating mga kababayan na mag-aral na maigi. Dahil po mga kababayan, yung ating mga leader ng bansa, abay nagpapaaral ng kanilang mga anak sa pampubliko. Sila po mismo nangunguna na magpa-ospital sa pampubliko. Lahat po dapat ng pampubliko, mga kababayan, yung pong mga naninilbihan ng mga walang silbi ng inang-inang yan, tulad ni Sara Duterte, dapat ho mga kababayan ko, doon sila. Di ba? Sigurado mga kababayan, yung ospital kukumplitohin ng mga yan. Tama, mali? Sige nga ho. Kapag ka ho ang ospital na pampubliko, may batas mga kababayan na doon lang sila magpapa-ospital, sigurado kukumplitohin ng mga mambabatas yan. Tama? Ang mga eskwelahan, mga kababayan, sigurado yung mga anak niyan pag dyan nagsipag-aral, sigurado, nako, baka mamaya mga kababayan nag-i-import pa yung mga politiko natin ng mga guro galing sa ibang bansa. Tama? Pwede? Sabi ko sa inyo hindi pa tayo congressman yan. Marami na akong naiisip, pero hindi ako tatakbo Our beloved Boss Mike.